Movie ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Lano katotoo na napalitan na bilang highest top gross. Let's talk about po yung isa sa mga pinaghahandaan ni Miss Catherine Bernardo. Kasi may mga kumanat po mga news na confirm na magkakaroon nga ng proyekto na pagsasamahan si Catherine Bernardo at saka si Miss Nadine Lustre. Dahil matapos nga silang mamataan na magkasama sa dito po sa ABS-CBN Ball 2025 ay hinihinala nga na tuloy na ang kanilang proyektong pagsasamahan. Ito marahil lang isa sa mga naging dahilan at naging konklusyon ng ilang mga fans kung bakit sinasabi nilang napalitan na nga daw di umano ang titulo ni Catherine at Alden Richards bilang highest top grossing film of all time. Sabi po ng ilang online news, mukhang excited na ang fans si Nadine Lustre na makasama sa proyektong kanilang idolo, ang Asian superstar na si Catherine Bernardo. Kalat na kalat kasi sa mga fans page group ni Nadine Lustre sa X ngayong weekend na tila nagsushooting na raw ng commercial or advertising campaign sina Catherine at Nadine. Alam na alam ng fans ni Dads na nasa Pinas pa ang actress at hindi pa lumilipad pa Amerika dahil dumalaw pa ang boyfriend nitong si Christopher Barrio sa isang event French Embassy, Manila nitong Biyernes at spotted daw nitong Sabado na mag-isang umaakit sa bouldering hype nila sa Makati. Hinahanap nga nila si Nadine dahil inseparable nga ang magjowa sa pag-akyat at pagbaba ng boulder wall. Nag+1 kang fanay ha, tapos dinikit pa ang isang fanay ang pusang favorite makeup artist ni Nadine na si Jelly Eugenio na nagrarant sa PAL dahil naiwan yung makeup luggage niya sa Siargao. Kailangan dumiretso sa shoot. Expected ng fans na si Nads ang aayusan ng makeup artist. Samantalang tahimik naman ang company Catherine at walang hit na nagtatrabaho ito ngayong weekend. No, pero eto na nga dahil usap-usapan din sa SOCMED ng isang post dahil meron pong isang post na nagsinasabi na parang napalitan na yung titulo ni Mr. Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo bilang mga highest top grosser film of all time this year 2024. Noong November 2024 kasi inilabas ang kanilang movie na Hello Love Again. Tapos this year 2025 naman ay inilabas naman yung My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao. Meron po kasing isang post sa Facebook na nagsasabi na highest top grossing film of all time daw ay ang movie ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear. Pero according po dun sa news na yung My Love Will Make You Disappear hits in over 30 countries. Noong Feb 22, 2025, in-announce po ng ABS-CBN at ng Star Cinema na mapapanood yung kanila pong movie, no? Sa lahat po ng 30 countries. Pero, according po sa isang report na ang My Love Will Make You Disappear ay kumita lamang ng almost 100 millions in worldwide box office sales po nila. So, ibig sabihin, opening day po nila ay pumita lamang sila ng 12 million, making sinasabi dito the highest grossing opening day for a local film in the Philippines in 2025. Pero kung ibabase po natin sa total gross ng movie ng Hello Love Again at netong Kim Pao, hindi po sila umabot sa 1 point. Pero ito po kasi yung kumakalat sa social media ng Kim Pao movie daw ay highest grossing Filipino film na syempre inalmahan ng ilang mga Catherine fans na tila baga nagkakalat sila ng fake news patungkol dito dahil hindi pa po nahihit ng ibang mga movie. Kahit po nga yung movie ni Vice Ganda noong December, hindi po sila nangalahati sa kinita po ng Hello Love Again. Kaya imposible po yun. Kung magkakaroon po ng movie or serye or commercials or proyekto itong si Miss Catherine Bernardo, yun po ay hindi po yun para ipantapat dun po sa sinasabing yung My Love Will Make You Disappear na highest grossing film. So yun po ay isang malaking fake news, no? Kasi according po sa ABS-CBN News ay nananatili pa ring number 1 ang pelikula ni Catherine at Alden. Mr. Daniel Padilla abay sumalang sa lie detector test. Mga revelasyon patungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Miss Catherine. And for today's video, ito na, let's talk about this one kasi I saw this video dito po sa Facebook and then meron pong isang fan na parang sobra yung kanyang pasasalamat dito kay Mr. Daniel Padilla. Sabi niya po dito, someone sent me this video.
Ha, it's me and DJ against my ballpen na hindi mahanap. Small things but he didn't need to help me with my bag. He was the one who took the initiative to get my bag and help me find the ballpen. How I wish this world could see your pure heart, DJ. Ayan. Hanggang sa ngayon naman, kahit naman po nasangkot si Mr. Daniel Padilla or DJ sa isang malaking kontrobersya patungkol sa kanyang ex-girlfriend, marami pa rin naman talagang naniniwala at nagmamahal sa kanya. Kasi according sa mga fans po ni Daniel, hindi naman po pwedeng tanghabang buhay na husgahan si Daniel dahil lang sa isang pagkakamali na ginawa niya sa kanyang ex-girlfriend. At dahil dito, sumalang na itong si Mr. Daniel Padilla sa isang lie detector test na tumutukoy patungkol dun sa kanyang girlfriend. At sa isang interview, sinabi po ni Mr. Daniel Padilla that he's ready to settle down. Daniel Padilla looking forward nang magkaroon ng sariling pamilya. Ayon po yan sa isang online news bandera. Sabi niya, looking forward ang kapamilya actor at singer na si Daniel Padilla sa pagkakaroon ng sariling pamilya pagdating ng tamang panahon. Hindi na bago sa publiko ang pangalan ni Daniel Padilla. Sa mahigit isang dekadang industriya ng showbiz, itinuturing siyang teen king at idolo ng bagong henerasyon. Subalit sa pinakabagong panayam sa kanya na lumabas sa artikulo ng bandera, mas nakita ng publiko ang isang mas personal, mas seryoso at mas hinog na bersyon ng aktor. Isang Daniel Padilla na hindi lamang nakatuon sa karera, kundi pati na rin sa pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ayon sa ulat, inamin ni Daniel na unti-unti na niyang iniisip ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Looking forward ako dyan. Gusto ko yan. Gusto ko magkaroon ng sarili kong pamilya, sabi niya. Para sa isang aktor na halos lumaki sa mata ng publiko, ito ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang personal na pagkudlat at pagkahinog. Mula na sa mga teleserye, pelikula at endorsement, tila mayon ay mas pinapahalagan na rin niya ang mga bagay na may kinalaman sa pribadong aspeto ng kanyang buhay. Sa parehong panayam, binigyan din ni Daniel ang kahalagahan ng katahimikan at privacy. Isang bagay na tila nagiging mas mahalaga sa kanya habang tumatanda. Hindi na bago kay Daniel ang mga intriga at usap-usapan, lalo na tungkol sa buhay pag-ibig. Ngunit ngayon, mas pinipili niyang manahimik. Hindi raw niya kailangan ipaliwanag ang lahat ng mga bagay sa publiko dahil sa bandang huli buhay niya ito. Sabi niya, hindi mo kailangan ipaliwanag lahat, basta masaya ka, okay na yun, sabi niya. Isa itong malinaw na mensahe ng pagiging komportable sa sarili at hindi pagpapadala sa pressure ng pagiging isang public figure. Hindi rin may iwasan na banggitin ang hiwalayan nila ni Kathryn Bernardo, ang kanyang matagal ng collab team at dating kasintahan. Bagamat hindi tuwirang binanggit ang detalye ng kanyang hiwalayan sa artikulo, halata sa mga pahayag ni Daniel na napagdaanan niya ang introspection o personal na pagninilay. Ang kanyang pagiging bukas sa posibilidad ng pagkakaroon ng pamilya sa hinaharap ay patunay ng kanyang kagustong mag-look forward sa buhay, bit-bet ang mga aral ng nakaraan. Sa paglipas ng panahon ay tila ginamit ni Daniel bilang isang pagkakataon upang muling kilalanin ang kanyang sarili, hindi na lang bilang bahagi ng Katniel, kundi bilang isang hiwalay na individual na may sariling mga pangarap at pananaw at plano para sa hinaharap. Bagamat wala pang formal na balita tungkol sa kanyang pagtalikod sa showbiz, may mga palatandaan ng kanyang interes ay hindi lamang umiikot sa pagiging isang artista. Ang pagbibigay din niya sa pagkakaroon ng pamilya ay maaaring senyalis ng kagustuhan niyang magkaroon ng mas normal at tahimik na buhay na malayo sa mamailaw at kamera at intriga ng showbiz. Hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng karera, kundi isa lamang itong indikasyon na ang kanyang mga prioridad ay unti-unti nang nagbabago. So dahil dyan, ito po yung isa sa mga trending news ngayon patungkol kay Daniel Padilla, kung saan meron po siyang kinamin dito po sa kanyang lie detector test interview. Let's watch this. Sige, sir. Hindi naman ito ka sa bahay. Sino may gabi? Yes. Meron ka na po nakabahan ako sa'yo na nabusat-labos sa kabahan. Yes. Yes, okay. That's just pretty straightforward. Do you look at fan accounts dedicated to you online? Oh, no. Yeah. Okay, do you have a favorite one? How is that? Is your heart happy? No? Yeah. Your heart is happy? Yeah. We'll find out in a few moments. So, there's what you do. Oh, happy daw. Have you ever stalked an ex on social media? Sumilip ka ba sa account mo? Isa ba yan siya? Oh, siyempre, diba? Doesn't make sense. Congratulations. Thank you, sir. Ano natin ko naman? Ano natin ko naman?
Isa sa mga huli at highlights na tanong para kay Daniel Padilla ay kung masaya ba ang puso nito, na agad naman niyang sinagot ng oo at umagri naman po yung machine, ano? At sa pangalawang tanong, tinanong po si Daniel kung may mga chance ba o pagkakataon na sinisilip niya ang social media accounts ng kanyang ex-girlfriend na si Miss Catherine Bernardo, at sinabi nitong confident siyang sumagot na oo. So ibig sabihin hanggang sa ngayon po ay nakabantay pa rin si Daniel Padilla sa lahat ng mga ganap ni Catherine Bernardo na pinopost nito sa kanyang IG account, ano? So napapapansin naman natin kay Daniel na talagang meron pa rin talaga siyang pagtingin dito kay Catherine, pero hindi niya nang alam kung paano niya uumpisahan. Kasi di ba sa video po o dun po sa mga pinakita po sa ABS-CBN Ball na kinausap siya ni Maha Salvador, at sabi po dun sa lip read, meron sinasabi si Maha patungkol kay Catherine, kay Daniel, na parang sinasabi ni Daniel na ikamusta siya kay Catherine. And yun po yung isa sa mga indikasyon na hanggang sa ngayon ay wala pa rin po silang pag-uusap at muling pagkikita. Yun yung pinaka-latest sa pagkikita nila ni Catherine. So, ang balita na ito na tungkol kay Catherine, kay Daniel Padilla at kay Catherine ay hindi lang basta showbiz balita. Isa rin itong paalala na ang mga iniidolo natin ay tulad din natin, lumalago, nasasaktan, natututo, at naghahangad ng mas makahulugang buhay. Ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng sariling pamilya ay ito patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pelikula, tagahanga o awards, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad at muling magsimula. Sa huli, si Daniel Padilla hindi na lamang team king ng nakaraan, siya ay isang malaking hinog na karanasan, handang yakapin ang mas malalim na papel sa buhay bilang anak, kaibigan at hinaharap bilang isang ama. Yun. So, yun po yung kanyang isa sa mga nilook forward na yun. At hindi man sabihin ni Mr. Daniel Padilla, pero si Catherine pa rin talaga yung hanap niya hanggang sa huli, no? So, hindi natin alam kasi ang desisyon ay manggagaling mismo kay Miss Catherine. Dahil according to Mama Mi, napakarami pong kumaaligid at naliligaw ngayon kay Catherine. Hindi natin alam kung ano pong magiging desisyon niya sa huli. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!